Are you guys ready? Ayun. Thank you, Lord. Okay. Let's first declare Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. Now, let's declare our J1 culture. Ayan. Thank you, Lord. Sino naniniwala every time that you declare that, lalong nagmamanifest sa'yo? Amen. Praise God. Come on, let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Amen. Palakpan natin si Jesus. Woo! Amen. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Amen. Ngitian mo nga muna ang katabi mo. Yan, ngitian mo. Punong-puno yan ng pag-ibig ni Lord. Amen. Taas ang kamay ang mga nag-date kahapon. Woo! Walang nag-date sa inyo? Nag-date sa work? Taas ang kamay ng walang ka-date kahapon. Wala nga amin Wala na amin. Huwag kayong magalala. Dahil ngayong araw, ang kadate natin ay si Jesus. Amen. Sino masaya doon? Ang kadate natin ay si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Masaya si Lord na andito ka. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya si Lord, andito ka ngayon. Amen. Alam niyo po, sobrang sweet ni Lord kasi every week, meron siyang inalat na tagpuan natin sa Kanya. Ano? Di ba ang sarap maisip na yung isang tao meron siyang prepare lagi na araw just for you? Blessed tayo kasi si Jesus nagpe-prepare siya lagi ng isang araw sa atin every week para tayo ay makipag-date sa Kanya. Amen. Sino masaya doon? Tayo ay pwede makipag-date kay Jesus. Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Magturo po muna tayo ng 5. Sabihin mo, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Sa likod, tingin kayo sa likod, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Praise God. At dahil yung katabi mo ay mahal na mahal ni Lord, huwag mong inaaway yan. Ha? Baka inaaway mo eh. Pastor, wala kasing bigay na bulaklak kahapon eh. Patawarin mo na. Ha? Huwag kayong magalala. May bawi naman. Kailan? Sa Feb 21. Yun. Ano po ba ulit? Meron sa Feb 21? Couples night or Hearts Day special natin kasi that day is not just for merely couples but also for engaged people. Ayan. Tsaka sa ating mga balo. Ayun. Ang araw na yun, ipupunuin ni Lord ng pag-ibig. Sino excited doon? Amen. Kasi ang team verse natin on that day, 1 Corinthians 13 verse 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Wow. Sabi mo sa katabi mo, hanggang wakas tayo ha. Yeah, hanggang wakas tayo. Kung kaibigan mo yung katabi mo, hanggang wakas tayo magkaibigan, huwag tayo mag-aaway. O yung katabi mo yung asawa mo, hanggang wakas tayo, pinili mo ako, wala kang choice. Amen. Sino dito excited ngayong gabi? Amen. And sige, palakpakan natin si Jesus. And also, on our last Friday is our Youth Night. Yun, okay? Abang-abang na lang po kayo sa announcement, mga young people, kasi our Youth Night will not be here. No? Hahanap tayo ng magandang place. Amen? Praise God. Ang title po natin ngayong gabi, excited na ba kayo? Amen. Ang title po ng ating message for tonight is The Product of Love. Yan. The Product of Love. Yan. Kumbaga, yung last week, dinala tayo ni Lord na sino ba talaga ang yaman ng puso mo. Yan, malinaw na ba sino ang yaman ng puso mo? Yan. Si Jesus daw. Amen. 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 Yung last week, tinuruan tayo ni Lord na magmahal uli. Yun.
Hello, love again. Yun. Kapag kayo sa bahay, meron kayong nagiging tampuhan, ipaalala mo lang yung topic natin last week. Sabihin mo, inaaway mo ako, hello, love again. Yun. Paalala mo, hello, love again. Yun. Amen, amen. Alam niyo po kasi this month, I believe, it's not just a month of love, but the Lord is also teaching us to love like Him. Amen. Hindi ko na po tatanungin sa inyo kung sino dito ang mga marunong magmahal. Kasi naniniwala ako, lahat ng J1 people, pinuno ni Lord ng pagmamahal. Amen. Lahat ng J1 people, nilulubog ni Lord sa pag-ibig. Amen. Lahat ng anak ni Lord who would agree, marunong magmahal. Kasi una tayong minahal ni Lord. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Gaya nga po na sabi ko kanina, yung katabi mo, wag mo nang inaaway. Bakit? Mahal yan ni Lord. Amen. Puno ka ng pag-ibig eh. Kaya yung katabi mo, kung hindi agad nakapag-reply sa'yo, nasa man, patawarin mo na. Yan. Yung mga life group leader dyan, patawarin nyo na yung mga members nyo kung hindi agad nagre-reply. Okay? Patawarin nyo na. Okay? O kaya naman yung mga kasama mo sa bahay, kung nakalimutang pindutin yung rice cooker, patawarin mo na. Okay? Bakit? Puno ka ng pag-ibig eh. Okay? O kaya naman, kahapon, nakalimutan i-post sa story, nakalimutan i-post sa Facebook, sa Instagram, nakalimutan bilhan ng bulaklak, patawarin mo na. Bakit? Ang mga anak ni Lord marunong mahal, magpatawad. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong ka magmahal. Amen. Marunong magmahal. Tapos ang kamay ng mga marunong magmahal. Amen. Palakpakan natin si Lord. Woo! Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Amen. Amen. Sige po, let's dive in. Diretso na po tayo sa ating main text for tonight. So our topic is entitled, The Product of Love, and our verse will be around Luke chapter 23, 32 to 43. Are you guys ready? Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Kung handa ka na, huwag kang pipikit. Kung handa ka na, huwag kang kukurap. Ayun, sige. Sige, let's read. Verse 32. Okay. Luke 23 verses 32 to 43. Unahan na natin sa 32. Sabi dito, verse 32. Two others who were criminals. Ilan daw? Two. Two others who were criminals were led away to be put to death with him. Ayan po ay yung time na nakapako na si Jesus. So, him is Jesus. Verse 33. And when they came to the place that is called the skull, o kaya naman Golgotha, the skull, there they crucified him, and the criminals, one on his right and one on his left. Okay? Verse 34. And Jesus said, nakapako na si Lord Sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. Bago ako magtuloy, baka kasi meron kahapon, di ba, Hearts Day kahapon, ganyan. Baka naman nakalimutan. Kapag hindi ka pa pinopost ng iyong loved one, baka nakalimutan, paalala mo lang. Hoy, i-post mo naman ako. Pwede yon. Kesa sumama ang loob mo. Pwede yon. Wala kagang bulaklak sa akin. Pwede yon. Palalahanan mo para walang magkagalit-galit. Kasi tingnan niyo si Jesus. Father, forgive them. Stood by, watching, but the rulers scoffed at him, saying, He saved others. Niligtas niya nga yung iba eh. Let him save himself. Kung niligtas niya yung iba, kaya niyang iligtas sarili niya. Okay? If he is the Christ of God, His chosen one. 36. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine. Verse 37. And saying, If you are the king of the Jews, save yourself. 38.
There was also an inscription over him, "This is the King of the Jews." 39. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Sabi ng isang katabi ni Jesus na nakapako din, "Hindi ba't ikaw si Christ? Iligtas mo kami." Sabi niya. Verse 40. But the other rebuked him. Yung nasa kabilang side, sabi, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation?" 41. And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. Kumbaga, tayo, tama lang na tayo nakapako kasi meron talaga tayong mga masamang ginawa. Sabi nung nasa kabilang side. But this man has done nothing wrong. Walang ginawang hindi maganda si Jesus, nung nasa kabilang side. Verse 42. And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Verse 43. And he said to him, "Truly, I say to you," sabi ni Jesus, "truly I say to you, today you will be with me in paradise." Amen. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads and let's pray for a bit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng inyong salita. Lord, we pray, whatever it is na revelation mo ngayong gabi, Lord, you are free to move sa puso ng bawat isang naririto. And Lord, thank you, Lord. We just plead your blood all over this place. And Lord, we just claim the victory of our worship service. And Lord, thank you, Lord God, ng aming mga puso ngayon ay ina-align mo sa puso mo. Sapagkat, Lord, the treasure of our heart is only you, Jesus. Holy Spirit, do the thing that only you can do this evening. Lord, we just entrust everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin si Lord. Amen. So the scripture that we have read, that was the time na si Jesus ay nakapako na. Okay? Tapos meron siyang dalawang katabi, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Tapos sa paligid nila ay may mga bashers. Yan. Sabi, ikaw ba si Jesus? Kung ikaw si Jesus, sige nga, iligtas mo ang sarili mo. Okay? Ngayon, bago tayo magpatuloy, aralin muna natin. Ano ba, kasi tayo mga magaling tayo magmahal Amen? Mga yung katabi mo, magaling magmahal yan Pag-usapan muna natin, ano yung mga klase ng pag-ibig according sa Bible. Okay? Types of love according to the Bible. Yan. Kasi dapat malinaw kung anong klaseng merong pag-ibig ka sa isang tao. Dapat malinaw kung ano yan. Kung wala yan dyan, baka hindi ano yan. Baka infatuation lang. Okay? Dapat malinaw, young people. Okay. Let's talk about types of love according to the Bible. Una, eros. Okay? First type of love is eros, which is romantic love. Saan po nangyayari yan? Sa mga magpa-partner, sa mga mag-aasawa. So the love that you have for your partner is eros. Okay? Iwan ko, sinerge ko, silent S daw yun Eros. Yan. Romantic love. Sunod, storge. Familial love. Yan. Ang tawag dyan ay kapag it's the love between a parent and their children. Ang tawag doon ay storge. Familial love. Affection and bond between parents and children. Sunod na love na makikita mo sa Bible is philia. Yan. Brotherly love or yung friendship. Yan. Affectionate friendship. Yung mga magbe-bestie dyan. Yan. Ang tawag sa love na meron kayo ay philia. Yan. Ay philia. Yan. Kaya lagi kayong nagkakaintindihan kayo kasi euphilia. Yan. Ay philia. Yan. Yan. Wag na lang. Di nyo na-gets. Sunod. Last type of love according to the Bible is agape. Agape love. Agape means unconditional or sacrificial love. It is the highest form of love, representing God's selfless love towards humanity. Yan. Yung apat na yan. Una, eros, romantic love. Storge, yung sa family. Philia, yung sa friends, ganyan. Agape, yung ating nararanasang pag-ibig mula kay Lord. So, you being here today, ang na-experience mong pag-ibig ay agape. Wow.
'Di ba? Sa dami-dami na pwedeng andito. No, dahil sa pag-ibig ni Lord, andito tayong lahat. Amen. Sinong masaya doon? Dahil sa pag-ibig ni Lord, you are here today. Amen. Meron akong in-interview kanina. Tinanong ko sa kanya, sino baga ang kadate mo kahapon? Kung ikaw yun, huwag ka na magre-react. Yan. Sino baga ang iyong kadate kahapon? Masarap po maisip kung meron mga kadate no? Masarap. Halimbawa, o yung nilibre mo, ganyan. O kaya naman ay may surprise sa'yo, ganyan. Pero wala pa rin tatalo sa pag-ibig ni Lord. Kasi ang pag-ibig ni Lord, secured ka. Amen. Sa pag-ibig ni Lord, clear na hanggang dulo sasamahan ka. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Kaya mahalin mo din si Lord. Amen. So sa apat na yan, merong na-experience yung dalawang tao na pag-ibig, na klaseng pag-ibig. Doon sa binasa natin scripture kanina, doon sa Luke 23. Kung babalikan natin yung story, ang nadoon ay we can see tatlong characters, no? Andun si Jesus, of course, andun si Jesus nakapako. Sunod, andun yung crowd. Sunod, andun yung two thieves. Yan, parang may picture ako diyan. Yan. Kung napanood niyo na yung series na yan, si Jesus yung nasa gitna at nasa magkabilang side, yung dalawang criminal, at sa paligid ay yung crowd. If you were there in that moment, sino ka kaya? Ikaw kaya yung nasa tabi ni Jesus, na nakapako? Ikaw kaya yung mga crowd na nung nakita si Jesus, woo! Pakitang tao ka lang. Sabi mo, tagapagligtas ka, bakit nakapako ka din? Ayan. Sino ka kaya? O ikaw kaya yung iba na umiyak sa tabi kasi si Jesus nakapako na? If you were there during that time, sino ka sa story? Sino ka sa story? Kasi during that time babayaran pa lang ni Lord yung ating mga kasalanan Kasi nakapako pa lang siya no? That is the during time of our redemption. Nakapako pa lang si Lord. Pero yung maisip natin na grabe, no? Kasi sa dami-daming time na nag-miracle si Jesus, yung dalawang taong nakapako sa tabi ni Jesus, doon pa sila nagkaroon ng moment kay Lord. Naisip niyo yon? Sa dami-daming moment, si Jesus nagpakain ng 5,000. Hindi pa rin nagkaroon ng moment yung dalawa kay Jesus. Si Jesus nagpagaling ng pilay. Si Jesus lumakad sa tubig. Si Jesus, ang daming miracles na pwedeng ma-encounter ng dalawang taong yon si Jesus. Pero, grabe, kung kailan na pa ako, doon nila na-encounter si Lord. Nare-realize nyo ba yon? Daming pwedeng time ma-encounter si Jesus, doon pa na-encounter. Let me tell you this. This time, I believe, gusto ka ding ma-encounter ni Lord. This time, I believe, even if ito na yung parang time na parang, Lord, ang daming time na pwedeng naghimala ka sa akin. Ang daming time na pwedeng sinagot mo ko. Ang daming time na pwedeng naghimala ka, nag-breakthrough ka sa buhay ko. But let me tell you this, walang nahuhuli kay Lord. On time lagi si Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, on time si Lord. May timing si Lord sa buhay mo. Amen. Imagine that. Kasi kung kailan pa nakapako, doon pa nila na-encounter si Jesus. Kung kailan na nakapako, doon pa sila nagkaroon ng conversation with Jesus. Pero bago makarating dyan, sa Daskal, sa Golgotha, bago pa napako, alam nyo, madaming pinagdaanan si Lord. Bago siya naipako during that time. Yan. Una, if you will guys know, before Jesus reached Golgotha or Daskal, ang nilakad ni Jesus while carrying the crossbeam was 600 to 650 meters. Ganong kalayo, almost half kilometer na. Tapos may buhat-buhat. Ano pang na-experience si Jesus bago makarating doon sa pinagpakuan sa kanya? He was carrying a crossbeam that is weighing 80 to 110 pounds. Grabe. Ganun na ang nilakad, kalayo.
600 to 650 meters. May buhat pa na cross. Tapos ang timbang 80 to 110 pounds. Kinaya ni Lord. Tayo. Pastor, agad naman tayo. Tayo magpe-pray lang. Maya-maya, tatamarin ka na. Si Jesus, tingnan niyo yung binuhat ni Lord. Ganun pala kabigat yung binuhat ni Lord na cross. 80 to 110 pounds. Sa mga nag-gym dyan, gano'ng kabigat ang kaya niyong buhatin? Sige nga, sige, pwedeng mas mabigat, pero kaya niyong buhatin sa haba ng 600 to 650 meters. Na-imagine niyo yun? Hindi lang yun ang experience si Jesus. During that time, He also carried it habang siya ay physically weak. Bakit? Before carrying the crossbeam, siya ay naslash na. No? Siya ay nalagyan na ng koronang tinik. Siya ay pinagtawanan na, nabugbog na. Nagigets niyo yun? Grabe, no? Grabe yung pag-ibig ni Lord. Grabe yung tiniis ni Lord. Pero minsan, magde-devotion ka na lang, masakit yung katawan ko bukas na. Sabi mo sa tabi mo, partner, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Walang na amen. Nagigets niyo po? Also, ano pang na-experience si Lord during that time, bago siya maipako doon? Marami na ding nawalang blood. Na-torture na siya eh. Tsaka kung tatanungin nyo, gaano kahaba, gaano katagal siya naglakad? Almost, kasi kung susumahin daw, yung layo, no, according sa mga Bible scholars, about an hour, yung nilakad. Amen. Minsan nga, mag-treadmill pa lang ng 30 minutes, pagod na. Ang speed ay ano pa, na number 3, ganyan lang. Maya-maya, pagod na. Ito pa, ang nilakad ni Jesus, hindi flat, hindi patag, paakyat. Mas mahirap kaya mag-treadmill kapag yung treadmill mo nakaakyat. Mas pawising ka doon, mas mapapagod ka doon. Kasi paakyat yung gravitational force, alam niyo yun? Science. Science. Diba? The more heavier the object is. Wow. Anyways, na-imagine niyo yun? Bago mapako si Lord, yan na na-experience si Lord. Pero I have a question to you. Lahat ba ng ginagawa mo ngayon, yan ay nagagawa mo dahil ng ano? Dahil ng ano? Kasi ang topic natin, product of love eh. Sino dito, you are serving the Lord kasi mahal mo si Lord. Sino dito, you are serving the Lord kasi you know the weight na ginawa ni Lord just for you and for me to be free today. Amen. Imagine, Jesus walked for 600 to 650 meters. Hindi lang naman naglakad si Lord eh. Hindi ko na ilagay dyan, habang naglalakad si Lord, pinagtatawanan pa siya. Ganong katindi na experience si Jesus. Actually, yung picture nga niyan, color dyan, ginawa ko na lang black and white. Imagine, I have a question. Ito naman, kasi last week, ang title natin ng message natin, Treasure of My Heart. Okay, na kasi ang puso natin ay si Jesus na, amen? Ang yaman ng ating heart ay si Jesus na. Ito yung reminder na lang sa atin, kasi alam ko, naniniwala ko, lahat ng kaharap ko graduate na dito. Amen? Dati parang may time na parang, pagod ka na eh. Parang hindi mo na kaya. Parang you just want to sleep. Tapos may nag-text sa'yo. Sabi nang nag-text sa'yo, uy, tara, mag-ano tayo. May gawain tayo. Ganyan. Ang ikaw naman sa sarili mo, next week na lang. Kasi magdadrive pa ako ng 3 minutes. Ang layo. Tayo ngayon may kotse na ngayon. Ang dali nang pumunta. Si Lord naglakad. Ilang meters ang nilakad ni Lord. Yeah. Pastor, grabe ka naman today. Merong nire-remind si atin si Lord ngayon eh. Imagine, di ba? Minsan, ito po sa mga young people. Yeah, young people. Pinaguhugas lang ng pinggan ng nanay. Sabihin mo, ma, pagod ako. Ay, yung pinggan na iisa. Kayo naman
May dishwasher na yun, may dishwasher. Lalo na kung walang dishwasher. No? O kaya naman, sa bahay. Bakit yung basura ay pauyuhan? Alam niyo po ba yung pauyuhan? Parang turuan kung sino magtatapon. Puno na ang basura. Sino magtatapon? Ika naman ng isa, tawag ang kapitbahay. Ipatapon sa kapitbahay. Nagigets nyo? O kaya naman, let's say sa work, sa work mo, pwedeng ganito ang na-experience mo eh. Lagi na lang ako nakikita. Lahat naman ginagawa ko, ako pa rin ang ako. Diba? O kaya naman sa bahay, ano ba yan? Ako na lang lagi nakikita ng magulang ko eh. Si kapatid kong isa, cellphone lang na cellphone. Sino, may ganun ba dito? May ganun dito? Wala kasi masisipag lahat ng kaharap ko. Amen. Wala, masisipag kayong lahat eh. Amen. Perfect kasi kayong lahat. Ano? Alam niyo po, sometimes baka ganyan tayo eh. Yung mga bagay na dapat gusto ni Lord na ipagawa sa atin, minsan meron tayong nafe-feel na parang, ay, saka na lang, bukas na lang. Pero tingnan nyo, grabe ang sacrifice na ginawa ni Lord. Sugat-sugat, pinagtatawanan, pero willing siyang buhatin ng cross just for you and for me. Amen. Ganon si Jesus. Kahit siya mismo ang nahihirapan, gusto ni Lord, ikaw mismo mamuhay na may kalayaan. Amen. Minsan, kasi tayo naman, kagaya nung last Friday, kung andun kayo, ang saya lagi eh. Sabi nung isa, uy, ikaw daw. Sagot ko naman, uy, minamature na ni Lord. Kung kaya, malalaman niyo yung mga ganyang biruan. Ang sarap kapag tayo ay hindi lang lumalalim kay Lord. Alam nyo, if you really want to grow deeper in your relationship with the Lord, alamin mo, unawain mo kung ano mismo ang ginawa ni Lord para sa'yo. Ito, nung narinig nyo to ngayon, I believe, nagkaroon ng ting moment ngayon si Lord sa inyo. Yung pala ang ginawa ni Lord. Kasi minsan ang isip natin, sanay kasi tayo sa image na si Jesus, yung nakapako ang kinis. Na para bang napaderma siya kasi ang puti. Diba? Pero in reality, yung totoong nangyari, si Jesus, kung merong tayong gagawing image ngayon, no? Kung i-display natin yung mismong picture ni Lord while He was carrying the cross, para meron tayong clear vision ng kung ano nangyari. Duguan, ang balat nakalaylay. Pero habang nakalaylay ang balat, habang tumutulo ang dugo, ang iniisip ni Lord, ikaw. Kumbaga, ganito eh, mabigat na. Pinagtatawanan pa. Parang hindi ko na kaya. Pero kapag every time na naiisip ka ni Lord, si Lord willing na willing. Sumunod, bakit? Ikaw at ako, gustong isave ni Lord. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan ay bunga ng pag-ibig ni Lord. Ayan ay bunga ng paglalakad ni Lord na habang siya'y duguan, bunga yan. Amen. Yung katabi mo, bunga yan ni Lord. Amen. Ito pa matindi. Luke 23 verse 34. Sabi diyan, ito po yung kauna-unahang sinabi ni Jesus pagkapako sa Kanya. Ito yung unang sinabi ni Lord. No resentment, no retaliation, walang pag-iiganti. Itong unang sinabi ni Jesus. Father, forgive them, for they know not what they do. Grabe. From the time that He is walking 600 to 650 meters, buhat ay 80 to 110 pounds of crossbeam, duguan, sugatan, pagod, puyat, binugbog. Ang unang lumabas sa bibig, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang tanong, matapos, sige, let's say valid. Let's say, gawin na natin ganito. Sige, pwedeng valid na yung nararamdaman mo. Sige, pagod. Gano'n naman nga, tao tayo, napapagod. Napapagod din naman si pastor, napapagod din naman ang mahal mo sa buhay, napapagod din naman lahat. Tao eh. Pero, nagawa mo ba yan?
Sino dito yung kapag may nangyayari na sa bahay, imbis na sabihin mo, Father, forgive them, ang una mong sinabi, anak ka ng Lord. Nagigets nyo? Anak ka ni Lord. Yan. Yun na lang sabihin natin, anak ka ni Lord. Kayo, mga magulang, kung kayo'y nakukulitan sa inyong anak din yan ni Lord. Ano? And ay binayaran din ni Lord sa cross. Amen? What a love. Grabe yung pag-ibig. Ano po? Walang paghihiganti. Nung pagkapako, ang unang sinabi ni Lord, Father, forgive them. Minsan tayo, pagod na, may na-experience ganito, this and that, mamaya, ang lalabas sa bibig mo, I see, hindi ko maintindihan kung nagtatangs ba, o nagpe-pray na hindi, Pero alam mo, kung gusto mong lumalim sa pag-ibig mo kay Lord, gayahin mo kung paano magmahal si Lord. Amen. Love like Jesus. A love that put others first. Amen. Grabe magmahal si Lord, no? May tanong ako sa inyo, alam niyo ba yung 3M? Sino nakakalam ng 3M? Yan, sige, yan. Yan, siguro ang alam natin eh. Ano? Meron tayong meaning sa 3M eh, pero may meaning pa ako sa 3M. Minsan kasi tayo, ganito tayo magmahal eh. Minsan madaling magmahal kapag. Minsan madaling magmahal kapag yung taong yon lagi kang nireregaluhan. Minsan, ang daling mahalin ng taong yon kung yung taong yon lagi kang sinasamahan. Minsan, ang daling mahalin ng taong yon kapag yung taong yon ay hindi ka inaawa, hindi ka sinasaktan. Ang daling magmahal kapag yung taong yon ay yung mga nasa paligid mo, okay ang lahat. Pero tingnan niyo si Lord. Pinagtatawanan siya, he was being ridiculed. Pero, pinili pa rin mahalin ni Lord. Amen. Minsan kasi ganito eh. Mahal mo lang kasi lagi ka nililibre. Mahal mo lang kasi lagi may regalo sa'yo. Baka naman nakapag-post lang ng I love you kapag February 14. Tapos pag ibang araw, hindi na nag-I love you. Mga mag-aasawa, kada segundo mag-I love you. Pwede yun. Baka kaya, mamaya mga anak, baka kaya lang magpo-post ng I love you, ma'am, kapag Mother's Day. Kapag hindi Mother's Day, talaga, yung dugo ng nanay mo sa'yo. Di ba? Kapag Father's Day, saka lang magpo-post, I love you, Dad. Wow. Di ba? Ang ating pag-ibig ay hindi lang dapat pang display. Ang ating pag-ibig dapat ating talagang napapakita at napaparamdam. Amen? Kasi kapag ang pagmamahal mo 3M, madaling magmahal kasi, minsan madaling magmahal, alam mo kung ano ka? Para ka lang globe. Alam niyo yung globe? Tanong niyo kung bakit? User-friendly. Mahal mo lang kasi madali para sa'yo. Talaga. Ilabas ang oil. Nagigets niyo po? Minsan, ganun tayo eh. Ang dali lang nating mahalin kasi close sa'yo. Ang dali mo lang mahalin kasi nagpapakitang mabait sa'yo. Sa mga, may mga dalaga pa naman tayo, no? Sa mga dalaga daw. Yan. Ang mga binata, kapag, ba't may nagre-react sa dalaga? May mga dalaga kaya tayo. Yan. Sa mga young girls, yan. Sa mga young girls, ang mga boys, manliligaw ang mga yan, ang lagi pinapakita, yung bilog sa ulo. Yan. Mabait sila, mabait. Ay. Maya-maya, kapag sinagot ka na, ika ni Rev Gio, yung bilog sa ulo, mapapalipat dito. Ito na. May, kayo may sabi, hindi ako. Nagigets nyo? Minsan kasi ganun tayo eh. Napapamahal lang tayo sa isang bagay kasi ang dali sa atin. Pero tingnan nyo si Jesus. Pinagtatawanan siya, pero si Jesus, mahal pa rin yung mga taong
pinagtatawanan siya. Even yung siguro yung naglatigo sa kanya, kung tatanungin mo si Lord, mahal niya pa rin. Amen? Yung mga naglagay ng koronang tinik kay Lord, tanungin mo, si Jesus, I believe ang sasagutin niya, anak, mahal ko pa rin yun. Eh bakit minsan ang pag-ibig natin limitado? Limitado lang kapag gusto mo at nangyayari, mahal mo, pero kapag hindi mo na gusto ang nangyayari, magkaaway kayo. Ano yun? Pastor Globe, user-friendly. May kilala ba kayong Globe? Meron? Yung ginagawa mong mundo, ang tao lang naman. Puro hugot ka ngayon, pastor ah. Kasi buwan nga ng pag-ibig, kailangan hugutan tayo. Yan. Jesus was mocked, He was ridiculed, pinagtawanan, dinuraan, binaboy, kumbaga. Pero still, ang una niyang nabanggit sa cross, Father, patawarin mo sila. Diyan kayo magsabi ng sana all. Sana all kayang patawarin. Kahit nasaktan, sana all kayang ibigin. Kahit iniwan, sana all kayang mahalin pa rin. Look at Jesus. That's how Jesus loves. Father, forgive them. Titigan mo nga yung katabi mo. Baka meron ka pang hukayin mo. Baka may hindi ka pa napapatawa dyan. Sabihin mo, Father, forgive mo to. Father, forgive mo to. Amen. If we will only learn to love like Jesus, alam niyo kung ganyan lagi ang nasa bibig natin, Father, forgive them. Wow. Grabe. Revival ang mangyayari. If we will all learn how to love like Jesus loves, wow. Siguro ang bilis mawin ng generation. Siguro ang bilis mawin ng mga tao sa paligid mo. Siguro ang bilis lumago ng kaharian ni Lord. Bakit? Lahat tayo nagmamahal kagaya ni Lord. Sino dito ngayong gabi gusto mo matuto magmahal kagaya ni Lord? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, magmahal tayo kagaya ni Lord. Amen. Pag-usapan natin, ano ba ang mga produkto ng pag-ibig? What does love produces? If you're gonna love like Jesus, dapat may na-produce sa'yo. Okay? Kailangan merong nagiging outcome sa'yo. Okay? Kailangan nakikita sa'yo. Okay? Para mamaya, halimbawa, for the young people, pag pinanghugas ka ng pinggan, hindi ka na magpapaabot ng sasabihan ka. Hindi ka lang maghuhugas ng pinggan, maglalaba ka na din. Amen. Sa mga mag-aasawa, hindi mo na papaabutin ang sunod na araw. Bagong pumikit sa gabi, magkabati na uli. Amen. Kailangan may nakikitang produkto sa'yo. Amen. Sino dito excited? May magiging product sa'yo si Lord ngayon. Amen. Sige, let's go. Number 1. Of course, love builds. Ang pag-ibig ay bumubuo. Kailangan nakikita sa'yo. Dapat ikaw ay builder. Ito, pinag-usapan natin one of our Fridays. Are you a builder or are you a destroyer? Do you build or do you break? Luke 23 verse 35. And the people stood by, watching, but the rulers scoffed at him. Alam niyo kung bakit in-emphasize yung rulers? Kasi sometimes, kapag makakarinig ka ng parang criticism sa parang, alam mo yung alam mo parang ka-level mo lang, parang okay lang eh. Kasi same kayo, barkada kayo. Pero kapag may narinig kayo, halimbawa, may message ka bigla ni sino bang premier natin, ni Daniel Smith, sabihin, ang pangit ng bahay niyo. Di ba may dating? O kaya naman, ang biglang nag-message sa inyo let's say, nag-message sa inyo, sino pa ba ang mga kilalang ngayon? Magbigay kayo. Elon Musk, yan, nag-message sa inyo si Elon Musk. Ang sabi, parang hindi ka naliligo. Di ba may dating? Pero yung kapag lagi mong kasama, sasabihin sa'yo, parang hindi ka naliligo. Sasabihin mo pa, sige nga, muwi mo nga. Ganun pa ang gagawin mo eh. Pero yung kapag ang magsasabi sa'yo, yung parang alam mo mas mataas sa'yo,
masakit. Amen? Masakit. Example sa school. Ito po na-experience ko eh. I won't forget this, pero nahil na ako ni Lord dito. Nung grade 6, di ba, mayroong graduation song. Magpa-practice ngayon. Kasi ako, excited ako mag-graduate. Talagang bigay todo ako sa pagkanta. Inaawit ko talaga yung song. Maya-maya, lumapit yung teacher ko sa akin. Sabi sa akin, Utoy, pakihinaan ng pangit ng boses mo. Sa isip ko, Ma'am, excited ako mag-graduate. Ibibigay ko talaga ang best ko. Ma'am, excited akong itodo to kasi konting araw na lang, high school na ako. Di ba? Ibang dating kapag alam mo mas mataas sa'yo, magsasabi sa'yo, look at this. Ang mga nag-bash kay Jesus are the rulers. Not just ordinary people, but those people on position. Sabi ng mga rulers, He saved others. Let Him save Himself. If He is the Christ of God, He's chosen one. Pero alam nyo, si Jesus, hindi siya nag-retaliate. Hindi siya bumawi. Nung sinabihan ako ng teacher ko, kulang na lang, hindi ako umatid ng graduation eh. Buti na lang sa biyaya ni Lord nakagraduate pa rin. Alam niyo yun? Pero Jesus chose to build. Because if love doesn't build, siguro si Jesus during that time, ganun ha. Patamaan ko kaya kayo ng kidlat. Ganun ha. Magpabaha kaya uli ako ngayon. Pero Jesus during that time, He is just patiently waiting, Lord, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amen. Always ask the Lord, teach you to love like Him. Di ba kapag tayo nagpe-pray, you always hear me praying, Lord, teach us to love like You. Alam niyo po, inside, every time I declare those words, Lord, turuan mo kami magmahal kagaya mo. Alam niyo, nadudurog ang puso ko eh. Kasi when we reach that time na lahat tayo nagmamahal kagaya ni Lord, siguro lahat tayo, ang bilis natin makapag-build. Why? Because ang pag-ibig ni Lord nagbi-build, hindi nagbe-break. Amen. Yun ang pag-ibig ni Lord. Love builds. It didn't break. It doesn't break. Kaya nga love never fails. Amen. Love is focused on building instead of breaking. Amen. Kaya kung ang nangyayari, lahat ng lumalabas sa'yo, lahat ay pinansin mo na, wala ka man lang nasabing isang maganda sa taong yon, tumahimik ka na lang. Kung wala kang sasabihin, hindi makakapag-build, baka kailangan mo munang i-build ang sarili mo. Kung walang lalabas sa'yo na makakatulong upang mag-grow yung isang tao, quiet ka na lang. Tingnan mo yung katabi mo. Magsabi ka ng isang bagay na makakapag-build dyan. Sige nga, magsabi ka ng isang bagay na makakapag-build dyan. Ang ganda ng kilay mo. Siguro 3 oras mo yung pinaghandaan. Ang ganda ng damit mo. Grabe, ang bango-bango mo today. Diba? Ang sarap lagi. Ang sarap sumama sa taong yon. Kasi that person is building you. Amen? Pero kapag ang sinabi lagi sa'yo ng taong yon, kasama mo ka. Ikaw parang hindi ko mag-gets ikaw. Parang ganyan. O kaya naman, lagi mo sinasabi sa taong yon, ikay tumahimik na lang. Hindi nakaka-build, nakaka-break. Pero I pray and I hope lahat tayo gawin ni Lord na builder. Amen. Sino dito gusto maging builder? Amen. Huwag ka mag-alala. Dahil ikaw gusto mo maging builder, dadaloy sa iyong pag-ibig ni Lord. Amen. Number 2, love humbles. Yan. Ang pag-ibig ay mapagkumbaba. Amen. Luke 23 verse 36. Ma-amaze kayo dito. The soldiers also mocked Him, coming up and offering Him sour wine. Pastor, anong connect sa love humbles? Alam nyo kasi, yung sour wine na yon na binigay nila kay Jesus, hindi basta-bastang sour wine. Walang dating sa atin kasi hindi natin alam yung background. Ibigay pag-asa. Amen. Yan ang pag-ibig, nagbibigay buhay.
Yan ang pag-ibig, nagbibigay lakas. Yan ang pag-ibig, nagbibigay sigla. Yan ang pag-ibig, akala mo wala na, pero magugulat ka from nothing, biglang magkakaroon si Lord para sa'yo. Amen, because love gives hope. Amen. Amen daw, sabi ni Jayla. Napalakpak pa yan. Hanggat may hininga, pwedeng lumapit kay Lord. Kahit doon sa area na akala mo hindi ka na maaabot ni Lord, bakit yung nasa cross na mamamatay na at lahat, na-encounter pa si Lord. Kaya kung meron kang mga pinagpe-pray, gusto mo mailapit kay Lord, ganyan, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa. Amen. Lastly, ano ang dapat na produce kapag nagmamahal? Ang pag-ibig dapat nakakapagligtas. Love saves. Amen. Luke 23, verse 43. Si Jesus na to. And he said to him, sagot ni Jesus doon sa lalaki, truly, I say to you, today. Ulitin ko. Sabi ni Jesus, truly, I say to you, today. Ngayong araw, hindi bukas, hindi makalawa, today, you will be with me in paradise. Ganon ang pag-ibig. Today, nakakapagligtas. Today, kayang baguhin ang buhay. That is love. Today, kayang baguhin ni Lord ang buhay mo. Ganon ang pag-ibig. Today, kayang baguhin ni Lord ang sitwasyon mo. Today, kayang maghimala ni Lord sa buhay mo. Amen. Why? Because love saves. Ang pag-ibig ni Lord nakakapagligtas. At kung gusto mo ang pag-ibig ni Lord nag-flow sa'yo, dapat yung love na nag-flow sa'yo ay nakakapagligtas din ng iba. Amen. Ang pag-ibig ni Lord, kayang-kaya kang iligtas today. Ulitin ko. Ang pag-ibig ni Lord, kayang-kaya kang iligtas today. Amen. I don't know what situation you are in. Or it could be your loved ones that you are earnestly praying for. But let me tell you this. Ang salvation ni Lord ay hindi bukas, hindi makalawa. Ang salvation ni Jesus ay today. Today, Jesus can save you wherever you are in. Amen. Because the love of Jesus, iisang goal. Ikaw at ako'y makaranas ng full salvation, ng kaligtasan, na maka-experience tayo ng eternal life through Him who loves us so much. Amen. Kaya kung ikaw gusto mo magmahal, kagaya ni Lord, mag-uumpisa ka ng mag-uumpisa ka ng life group mo kasi magkakaroon ka ng heart ngayon. Lord, gamitin mo ako for your glory alone. Lord, yung pag-ibig mo mag-flow sa akin, Lord, gamitin mo ako na pagpatong ko ng kamay sa iba, yung iba gagaling din. Lord, gamitin mo ako, Lord, na paglapit ko sa iba, yung iba, hindi ako ang makakilala, kundi ikaw sa buhay ko makilala nila. Lord, gamitin mo ako dahil, Lord, gusto ko mag-flow ang pag-ibig mo sa akin. Lord, hindi ako papayag, Lord, na yung mga tao sa paligid ko, hindi ko madadala sa paanan mo. Why? Because real love saves. Ang totoong pag-ibig ay kayang magligtas. Amen. Hindi lang naman ang utay-utay yan You know what? If you experience salvation into your life, gusto ni Lord, yung naranasan mo, iparanas mo din sa iba. Sino may gusto nun? Amen. And I firmly believe, hindi nagkamali si Lord na ikaw at ako ang dito ngayong araw. Hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Hindi nagkamali si Lord sa pagdala sa'yo ngayon dito. Hindi nagkamali si Lord sa pagtawag sa'yo ngayon. Hindi nagkamali si Lord na binigyan ka ng heart niya this morning, this day, para ikaw ay mapapunta dito. Bakit? Ikaw ang gustong gawing daluyan ni Lord ng pag-ibig niya. Ikaw ang gustong gawing overflow ni Lord ng pag-ibig niya sa iba. Walang ibang gagamitin si Lord kundi ikaw. Bakit? Ikaw ang unang nakaranas ng pag-ibig ni Lord. Kaya today, let me tell you this, buhay mo ang gagamitin ni Lord para sa salvation ng iba. Sino excited doon? Buhay mo ang gagamitin ni Lord para yung mga mahal mo sa buhay ay maligtas din. Amen. Buhay mo. Why? Because the salvation that Jesus is offering is today. Today, ang salvation ni Jesus. Amen. Because real love saves. Amen. Can I call on po the worship team? And if you is walking
sa pag-ibig na ang flow ay, Lord, turuan mo akong magmahal kagaya mo. Lord, break my heart to what breaks yours. Alam nyo, ito ang dapat yung mga tandaan. Ikaw na naririto, produkto ka ng pag-ibig ni Lord. Produkto ka ng pag-ibig ni Lord. Dahil mahal ka ni Lord, ikaw ay naligtas. Dahil mahal ka ni Lord, ikaw ay pinagpapala niya. Dahil mahal ka ni Lord, ikaw ay pinag-breakthrough niya. Dahil mahal ka ni Lord, meron kang katagampayan na naranasan mula sa cross of Calvary. Dahil mahal ka ni Lord, ikaw ay product ng pag-ibig ni Lord. Amen. Sino masaya doon? Amen. Kasi ikaw mismo, buhay mo, produkto ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ikaw, produkto ka ng pag-ibig ni Jesus. Wow. Amen. And for us to realize, if we are really a product of God's love, remember this, number one, nothing can separate us from God's love. Ikaw ay nakaranasan ng pag-ibig ni Lord, tayo ay nawin na para sa kaharian, walang makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Lord. Kahit gaano ka man lumayo, ahatakin ka ng pag-ibig ni Lord pabalik. That God is willing to leave the 99 para sa isa. Amen. Nothing can separate us from the love of God. Romans 8 verse 38. I am convinced na yung pag-ibig ni Lord, nothing can separate us from His love. Walang makakapagpalayo sa'yo sa pag-ibig ni Lord. Bakit? Hahabulin ka ng pag-ibig ni Jesus. Saan ka man mapunta doon, north, south, east, and west, God's love will be following you all of the days of your life. Amen. Bakit? Walang makakapagpalayo sa'yo sa pag-ibig ni Lord. Number two, because we are a product of God's love, ikaw ay extension ng pag-ibig ni Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Tayo'y nilikha para magmahal. Amen. Bakit? Ang binigay sa atin ni Lord ay spirit of love. We are created to love as well. Because we are a product of God's love, you and I are called to love others. Ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Ipag-pray ang umuusig sa'yo. Amen. Bakit? Extension ka ng pag-ibig ni Lord. And last one, you must remember this. Because we are a product of God's love, may chance pa. May chance ka pa. Amen. May chance pa. Kung si Popoy at Basha may second chance, si Lord, maraming chance sa'yo. Amen. Look at this. Psalms 116 verse 2. Because He bends down to listen. Si Lord, siya na ang nag-adjust para marinig ka. Ang sarap na ng presyo ni Lord sa heaven. Pero Jesus came here down on earth para ibigay lang ang buhay niya sa cross. He bends down to us to listen. Anong sabi ng psalmist? I will pray as long as I have breath. Hanggat may hininga, pwedeng lumapit kay Lord. May chance pa, ganyan magmahal si Lord. Whatever things that you have done that made you far from the love of God, how far you have been away kay Lord, you have been chasing the wrong things over and over. Pero dahil sa grabing pag-ibig ni Lord, merong pang chance. May chance na binibigay si Lord sa'yo. Amen. May chance pa si Lord. At itong maganda, yung chance na yan, araw-araw bago. Araw-araw bago. It says in the book of Lamentations, hindi ko nalagay dyan, His mercies are new every day. Ganon katindi ang pag-ibig ni Lord. Araw-araw bago para sa'yo at sa akin. Araw-araw bago ang inihanda ni Lord sa'yo. Amen. Kaya habang may lakas, habang may hininga, may chance ka pang lumapit at lumalim kay Lord. Amen. Conclusion. God's love never fails.
Yung pag-ibig sa'yo ni Lord, hindi nauubos. Yung pag-ibig sa'yo ni Lord, hindi bumabagsak. Yung pag-ibig sa'yo ni Lord, hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig sa'yo ni Lord, hindi nagfe-fail. God's love for you and for me never fails. Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken, magkagulo man ang lahat, and the hills be removed. May mga alisin man si Lord, pero ang sabi ni Yahweh, yet my unfailing love for you will not be shaken. Wow! Wow! Magkagulo man ang mundo, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mananatiling tapat. Hindi magbabago yung pag-ibig ni Lord. Patindi ng patindi, ng patindi, ng patindi, ng patindi sa'yo at sa akin. Amen? Nor my covenant of peace be removed. Yung ipinangako na sa'yo ni Lord noon, hanggang ngayon, pangako pa rin ni Lord sa'yo. Hindi yan naalisin ni Lord. Ano yung word mo na pinanghahawakan mo ngayon kay Lord? Ano yung word mo na meron ka kay Jesus? Let me tell you this, hindi nababali ang pangako ni Lord sa'yo. Bakit? Mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Lord. Si Jesus, ito ang gusto ni Lord para sa atin. For us to love like Him. Church, let's all stand. Ikaw at ako ay produkto ng pag-ibig ni Lord. Ikaw at ako'y naririto dahil ikaw at ako'y kinahabagan lang. Ikaw at ako'y naririto kasi minahal tayo ni Lord. Ikaw at ako, you are here today. Not because you are good, not because you've done something good. No, nothing is good in us. Walang maganda sa atin. Ang tanging maganda sa atin ay si Jesus. Walang maganda sa atin, wala tayong pwede pagmalaki, wala tayong pwede pagmayabang. Ang maganda lang na meron tayo ay si Jesus. There's nothing good in us. The only good in us is Jesus. And praise God, because Jesus' love in us never fails. Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Lord for you and for me. Why? Because you and me is a product ng kanyang pag-ibig. Amen. Before we worship Him, can we just pray for a bit? Lord, malapit na ding matapos ang buwan ng pag-ibig, Lord. Lord, search our hearts right now. Lord, there's nothing good in us. Walang maganda sa amin. Walang magaling sa amin, Lord. Kami nakakapag-breakthrough lang dahil mahal mo kami. Kami nakaka-experience lang ng victory kasi mahal mo kami. Nakakapasa kami sa pagsubok dahil mo na gumagabay sa amin. Lord, we are able to overcome because it's you who first overcome inside of us, Lord God. Lord, kagaya nung isang lalaki na nakapako sa cross katabi mo, Panginoon, nagkaroon ng chance na maligtas even during that moment. Lord, this time around, kagaya nung encounter mo on that man, if we are already on the end of our line, if we are already on a rock bottom, Jesus, we ask for another encounter today. Mangialam ka, Lord, sa sitwasyon namin. Mangialam ka, Lord. Mangialam ka, Lord, mangialam ka. Mangialam ka, Lord, sa puso ng bawat isang naririto. Mangialam ka, Lord, mangialam ka. Mangialam ka, oh God. Lord, continue to humble us in your presence. Teach us, oh God, to love like you. Teach us, oh God, to speak like you. Kasi Lord, it is clear na kami produkto lang ng pag-ibig mo. We are a product of your love. Sabihin natin, church, Lord Jesus, tulungan mo ako magmahal kagaya mo. Teach me
to love like you. to love like you. Jesus, Jesus, mag-flow mag-flow sa buhay ko sa buhay ko ang pag-ibig mo. ang pag-ibig mo. Makita sa akin Makita sa akin ang pag-ibig mo. ang pag-ibig mo. Walang ibang maging bida Walang ibang maging bida, kundi ikaw kundi ikaw sa buhay ko. sa buhay ko. Lord, I just dedicate everyone to you. Lord, we don't just want to celebrate love. We want to be the display of your love. And Lord, this time, we want to express our love to you. Pag-ibig mo na hindi nagfe-fail. Pag-ibig mo na hindi nagmamalo. Pag-ibig mo na hindi nauubos sa iyong mga anak. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, God. Come on, let's worship the Lord. Yes, Jesus. Never fails and never gives up, never runs out on me. Never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs Come on, church, out declare on me. that the love of God is not failing in your life. Never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never Yes. runs out, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never runs out, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never runs out, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Lord, salamat. Kasi you're faithful to your children. Na yung pag-ibig mo laging available. Yung biyaya mo laging nag-flow-flow. Lord, make us a church that loves like you. Lord, make us as a church na merong puso kagaya ng sa puso mo. Di nabibitaw sa iyong bawat ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa
Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ako'y di nabibitaw. Sige, padanig mo kay Lord. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap. Sa iyong yakap, Ngayon, inaakap ka ni Lord. ako'y di nabibitaw. Meron dito mahigpit kang inaakap ni Jesus. Pinapaalala niya sa'yo na ikaw ay produkto ng pag-ibig niya. Ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Jesus. ako'y di nabibitaw. Sa iyong Tinutunaw na ni Lord lahat na nagpapabigat sa'yo. puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Lord Jesus, thank you. Kasi it's clear to us today na lahat kami ay produkto lang ng pag-ibig mo. Lord, thank you. Kasi sa pag-ibig mo, pinagpapakumbaba mo kami.
Sa pag-ibig mo, binubuo mo kami. Sa pag-ibig mo, Lord, pinapalaya mo kami. Sa pag-ibig mo, Lord, nililigtas mo kami. And Lord, thank you. Kasi it is a great privilege na kami din mismo magamit na daluyan ng pag-ibig mo. Thank you, Lord, that J1 Sherwood Park is an extension of your love. Lord, ikaw ang patuloy, Lord, na kumilos, mag-reveal sa buhay na iyong mga anak. And we are excited na kami din mismo mag-produce lalo dahil kami ay product ng pag-ibig mo. Lord, we just give you all the praises, honor, adoration, thanksgiving. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, we are product of God's love.